Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher AC na maghahatid sa inyo ng kwento na kapupulutan ng aral. Ito ay patungkol sa isang ibong loro na may makukulay na balahibo. Isinulat ito ni Teacher Miriam Abraham Mutya at iginuhit naman ni Teacher John Hermie A. Del Rosario na parehong nagmula sa Division of Antique. Bibigyang buhay naman ito ng inyong lingkod, Teacher Adora Christy B. Perez, isang guro ng kindergarten mula sa Senator Claro M. Recto Memorial Integrated School, Division of Lipa. Handa na ba kayong makinig sa kaban ng kwento ng bayan ko? Halina't magsimula! Ang balahibo ni Loro. Sa isang kakahuyan, sa bandang paanan ng bundok, matatagpuan ang maraming ibon na malayang naninirahan. May isang ibon na bagong dating na hinahangaan at pinag-uusapan dahil sa kanyang balahibo. Siya si Loro na may makukulay na balahibo. Nakagigiliw tingnan ang makukulay niyang balahibo, lalo na kung siya ay lumilipad. Para lalong tumingkad at maaninag ng mga ibon ang kanyang makukulay na mga balahibo, palagi siyang pumupunta sa lugar na sinisikatan ni Haring Araw. Kaya marami ang nagiging kaibigan ni Loro, at isa na doon si Maya. Napakaganda ng makukulay mong balahibo, bati ni Maya. Salamat, kaya inaalagaan ko ito, mayabang nasabi ni Loro. Maaari ka bang tumulong sa paggawa ng silungan dito sa kakahuyan? Tanong ni Maya. Naku, hindi pwede. Baka mapawisan ako at masirang makukulay kong balahibo, paayaw na sabi ni Loro. Sige, kailangan kong umalis, kaibigang Loro, dahil tutulong pa ako, paalam ni Maya. Ingat, kaibigang Maya, pasigaw na sabi ni Loro. Hawi ng pakpak dito, hawi ng pakpak doon, palipad-lipad sa malamig na simoy ng hangin. Iyan ang ginagawa ni Loro para maraming ibon ang makapansin sa kanyang makukulay na balahibo. Minamasdan niya sa ibaba ang mga ibon na abalang nagtutulungan sa paggawa ng silungan. Habang papikit-pikit ang mga mata ni Loro na sumasayaw sa ihip ng hangin sa himpapawid, hindi niya namalayan na malayo ang kanyang narating. Biglang dumilim ang paligid at bumuhos ang ulan. Takot na takot si Loro na mabasa dahil wala siyang masisilungan sa kakahuyan. Tulong! Tulungan ninyo
ako! Ang sigaw ni Loro. Ngunit walang nakarinig sa sobrang lakas ng ulan. Naisip niyang pumunta sa silungan ni Maya. Kaibigang Maya, tulungan mo ako! Katok sa pinto. Binuksan ni Maya ang pinto at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nanginginig si Loro sa lamig at unti-unting nawawala ang kulay ng kanyang mga balahibo. Dahil sa pag-aalala ni Maya sa kanyang kaibigan, humingi siya ng tulong sa mga kaibigang ibon. Napaluha si Loro sa nasaksihang pag-aalaga sa kanya ng mga kaibigan sa kakahuyan. Hindi niya lubos maisip ang nangyari. Maraming salamat mga kaibigan. Napakabait ninyo. Hiyang-hiya ako sa ginawa kong pagbalat kayo. Nagsinungaling ako. Paluha na sabi ni Loro. Bakit naging puti ang kulay ng mga balahibo mo, kaibigang Loro? Patakang tanong ni Kalapati. Puti ang totoong kulay ng mga balahibo ko. Pinakulayan ko para lalong gumanda at mapansin ninyo ako dito sa kakahuyan. Paliwanag ni Loro. Kaibigang Loro, kahit ano pa ang inyong anyo, tanggap ka namin dito sa kakahuyan. Isang pamilya tayo dito na nagtutulungan. Wika ni Kalapati. Sige, magpahinga ka na kaibigan Loro at kukuha kami ng makakain. Sambit ni Quago. Tutulong ako sa inyo. Biglang sabi ni Loro. Nagtawanan ng lahat sa saya dahil magaling na si Loro at natutong tumulong sa mga kaibigan. Habang sila ay nakadapos sa sanga, sumisigaw si Kalapati. Mga kaibigan, may bagong dating na puting Loro! Lumabas kayo sa inyong silungan! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.